Hello, good morning guys. Aga ako guys nagising. Gusto ko pang matulog, hindi ako makatulog. So, ang oras ngayon ay 5:35 ng umaga. Tulog pa si Nikhil. So, guys, tea muna tayo. Cinnamon tea. Bumibili po ako ng cinnamon stick at saka biniblend ko siya. Hindi ako bumibili ng ng powder. Ako ang gumagawa ng powder para sigurado. Para lalabas ang rayna sa loob. Alam nyo guys, maganda daw ito yung yung cinnamon. Lalo na pag may dalaw ka daw, maganda daw ito kasi may mga, 'di ba, may mga malalaki doon sa loob. Talagang ilabas daw nito. Ito daw ang pinakamaganda na tea. Kagabi, tulog, uminom din ako nito ng isang baso. Yun na. Maanghang konti. Ito masarap siya. Hindi ako nito, everyday umiinom. Like, twice a week lang ako umiinom nito. Kasi minsan, bumababa ang dugo ko. Hindi naman palagi kasi lalo na kung masama ang pakiramdam ko at saka kulang ang tulog ko, bumababa ang BP ko. So hindi ako high BP, ako low BP ako. Wala na ako kasing kamuti taps doon sa nga tinanggal namin noon. Siya ba, marami na siyang damuting nan. Hindi na siya, kumbaga, malinis tingnan ang garden pag ang kamuti tops ay parang yung mga dahon na brown na. Tinanggal namin, mayroon ng laman. Nag-start na ang raining season, tutubo yung iba. Doon, 'di ba, sa baba may mga maliliit na kamuti doon sa gamot ba naiwan pag umuulan, yun siya, automatic na tutubo yun, hindi ko magtanim. So kagabi guys, hindi ko na videohan, pumunta dito yung dalawa kong kaibigan. Yung isa best friend ko talaga kasi nga bukas magmala sila. Yung mga girls ba magmala, i-video ko, ipakita ko sa inyo. Pero try ko nga, iwan ko pag makaligo na ako, i-try ko mala din. I-try kong magmala. Kung gusto ko magmala, bukas ng gabi, pwede na ako makamala, makaligo na ako, pwede na ako. Kasi nga yung sabi nila pag ganyan na mala, okay lang daw yung iba na may dalaw. Pero yung sa akin, nagtanong ako sa asawa ko, sabi ng asawa ko, hindi naman daw maganda pag ganyan. Pero okay man daw yun. Pero sabi ng asawa ko, mas maganda talaga na na wala kang dalaw para comfortably ka, sabi niya. Kasi yun siya parang anong tawag yun? Amawaraw na puja. 9 days na puja. Pwede rin na kung hindi ka pa ready, 5 days, depende kung ilang days ang gusto mo. Akong lumabas ng bahay, pero hindi ako pwedeng makipag-alubilo sa asawa ko. Pa ng gabi or Saturday. Pang-5 araw, pero sabi nila hindi pa daw siya pwedeng makakain ng 6 days pa daw siya. Kasi yan talaga ang main dito na mala yung talagang clear na talaga. Yan ang sabi ng kaibigan ko kagabi. So,
6 na araw talaga siyang magbigay ng pagkain sa sa asawa ko. Sabi ko, yun na hindi mo siya bibigyan, magluto yun kasi pinadalhan ko siya sa shop namin ng electric stove. Pinadalhan ko talaga siya, parang lipat bahay siya. Pinadalhan ko siya ng tuanan na na bowl para sa kanin, ang isa naman para sa curry, tapos pinadalhan ko siya ng maliit na pressure cooker. Pinadalhan ko rin siya ng mga lamas, kamatis, bombay, ahos, katumbal. Talagang nag-impake talaga ako para sa kanya before ako na datnan. Siya natutulog sa shop namin. Pinadalhan ko siya ng isang water can. Pag mag-empty yun, bibili lang yun. Kasi, mabuti nga, dalawa ang namin, yung motor namin. Ang yung sa akin ay scooty. Or may pupuntahan ako, hindi ko na kailangan na tatawagan siya at uutusan. Siya lang ang gagawa. Halimbawa, so ngayon ay may klase na si Nikil. Ako na ang mag-drop and pick up. Tawag dito sa India ay fifth class sa ibang school. Nailagay mo siya sa hostel. Ayun pala guys, dito sa India ay hostel ay pag may pira ka 100,000 and a half, like 150,000. Depende sa eskwelahan, tapos matulog, magstay, walang gadget. Yun ang mas maganda dito pag gusto mo talaga na ang bata ay concentrate talaga sa pag-aaral niya. Ilagay na lang siya sa ilagay siya sa hostel kasi nga doon sa hostel tulog, study, school, study, tulog. May pagkain na doon, may nagluluto ng pagkain doon sa kanila. Marami din sila. Tapos, yung mga uniform nila, may nagpa-plansa talaga yun doon. At saka ang mga damit nila, may mga code yun, may mga number.